Sila ay magbibigay ng mga dahilan sa inyo o mga Muslim. Kapag kayo ay nagbalik sa kanila, ipagbadya o Muhammad. Huwag kayong magbigay ng dahilan. Kami, kahit na kailan, ay hindi maniniwala sa inyo. Tunay na ipinaalam ni Allah sa amin ang balita tungkol sa inyo. At si Allah at ang kanyang sugo ay nagmamasid ng inyong mga gawa. At pagkatapos, kayo ay muling ibabalik sa Kanya na lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at lantad. At ipapaalam niya sa inyo ang inyong mga ginawa. Sila na mga munafik o mapagkunwari ay tiyak na manunumpa sa ngalan ni Allah sa inyo na mga Muslim tungkol sa kanilang mga dahilan kapag kayo ay nagbalik sa kanila. Na sila ay inyong iiwan na mag-isa, kaya't iwanan niyo silang mag-isa. Katotohanan sila ay masasama, hindi dalisay at kasuklam-suklam dahilan sa kanilang buktot na mga gawa. At ang impyerno ang kanilang pananahanan, isang kabayaran sa mga bagay na kanilang kinita. Sila na mga mapagkunwari ay manunumpa sa inyo na mga Muslim upang kayo ay malugod sa kanila. Datapwat kung kayo ay nalulugod sa kanila, katiyakang si Allah ay hindi nalulugod sa mga tao na al-fasiqun o mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Ang mga Bedouin o mga taong namumuhay sa disyerto, ang pinakamasama sa kawalan ng pananampalataya at pagkukunwari, at mas malamang kaysa hindi, ay hindi nakakaalam o mangmang sa mga hangganan ng mga kautusan o batas ni Allah na kanyang ipinahayag sa kanyang sugo, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sa mga Bedouin o mga taong naninirahan sa disyerto, ay may ilan na nagpapalagay na kung anuman ang kanilang ginugugol sa kapakanan ni Allah. Ito ay isang kawalan o walang pakinabang, at ito ay tinuturing pa nila bilang multa o parusa, at nagbabantay ng pagdatal ng kapinsalaan sa inyo. Sa kanila ay mangyayari ang kapinsalaan ng kabuktutan, at si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At sa mga Bedouin o mga taong naninirahan sa disyerto, ay may ilan na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at nagtuturing sa kanilang ginugugol sa kapakanan ni Allah bilang paghahandog kay Allah upang mapalapit sa Kanya. At isang paraan upang makapagtamo sa mga pagdarasal ng sugo. Katotohanan, ang mga ito ay isang paghahandog kay Allah. Si Allah ay tatanggap sa kanila sa Kanyang habag, katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At ang mga nangaunang yumakap sa Islam, sa Muhajirun o yaong mga nagsilikas mula sa Makkah patungo sa Al-Madina, at sa Ansar o ang mga mamamayan ng Madina na tumulong sa Muhajirun, at sila na nagsisunod sa kanila ng tumpak sa pananampalataya, si Allah ay labis na nalulugod sa kanila. Gayon din sila ay nalulugod sa Kanya. Siya, si Allah, ay naghanda para sa kanila ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso, upang manahan dito magpakailanman. Ito ang rurok ng tagumpay. Ang ilan sa lipon ng mga Bedouin o mga taong naninirahan sa disyerto na nakapalibot sa inyo ay mga mapagkunwari, at gayon din ang ilan sa mga tao ng Madina. Sila ay naging hiratina sa kanilang pagkukunwari. Ikaw, o Muhammad, ay hindi nakakaalam sa kanila, ngunit sila ay aming nalalaman. Sila ay aming parurusahan ng 2 ulit dito sa mundo, sa pagpatay o pagbihag sa kanila. Pangalawa, ang kanilang magiging kaparusahan sa libingan. At pagkatapos, sila ay tatambad sa matindi at kasindak-sindak na kaparusahan. At may mga iba na umamin sa kanilang pagkakasala, na kanilang pinaghahalo ang mga matutuwid na gawa sa ibang gawa na masasama. Alalaong baga, ang kanilang pagsisisi noong sila ay nagpaiwan sa Madina at hindi sumama sa digmaan sa Tabuk. Marahil, si Allah ay babaling sa kanila sa pagpapatawad
Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kumuha ka, O Muhammad, ng sadaka, ulimos at kawanggawa mula sa kanilang kayamanan upang sila ay mapadalisay nito. At ito ay lalo pang mag-ibayo at ikaw ay manalangin kay Allah para sa kanila. Katotohanan, ang iyong dua o panambitan, pagluhog, panikluhod, ay isang pinanggagalingan ng kapanatagan sa kanila at si Allah ay lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. Hindi baga nila nalalaman na si Allah ay tumatanggap sa pagtitikan ng kanyang mga alipin at tumatanggap sa sadaka, ulimos at kawanggawa at si Allah lamang ang tanging isa na nagpapatawad, ang pinakamawain. At ipagbadya, O Muhammad, magsigawa kayo. Si Allah ay magmamasid ng inyong mga gawa at sa araw ng pagsusulit, ito ay matatambad. Sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya at katiyakan, kayo ay muling ibabalik sa kanya na lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at lantad at ipapaalam niya sa inyo ang inyong mga ginagawa. At ang iba sa mga nagpaiwan ay naghihintay ng kapasyahan ni Allah kung sila baga ay kanyang parurusahan o sila ay patatawarin. At si Allah ay lubos na maalam ang tigib ng karunungan. At sa kanila ng mga munafik o mapagkunwari na nagtatayo ng masjid o bahay dalanginan bilang paraan ng pamiminsala sa mga mananampalataya at kawalan ng pananalig at upang pagwatak-watakin ang mga sumasampalataya at bilang isang himpilan ng mga nakikidigma kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad noon pa mang una at katotohanan sila ay manunumpa sa inyo sa ngalan ni Allah na ang kanilang saloobin ay walang iba kundi kabutihan at si Allah ang sumasaksi na walang alinlangan na sila ay mga sinungaling. Kailanman ay huwag kang titindig upang magdasal sa masjid na yaon. Katotohanan, ang masjid o bahay dalanginan na ang pundasyon ay tinatag sa kabutihan o pananampalataya mula sa unang araw. Ang masjid ng Quba ay higit na karapat-dapat sa inyo na tindigan upang magdasal doon. Sa loob nito ay may mga tao na nagnanais na linisin at dalisayin ang kanilang sarili. At si Allah ay nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay sa kanilang sarili. Siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali na naayon sa pananampalataya kay Allah. At sa kanyang pagkalugod ay higit na mainam. O siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali sa gilid ng isang pampang na naguguho na halos ay malugso na sa pagkakabitin kaya't ito ay natibag at bumulusok na kasama niya sa loob ng apoy ng impyerno. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan. Ang gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan sa pag-aakala na ito ay tinayo ni Allah. Sa kanilang isipan, sa pag-aakala, ang gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan sa pag-aakala na ito ay tinayo nila sa magandang hangarin, datapot ito ay dulot lamang ng pag-aalinlangan o pagkukunwari sa kanilang puso. Malibang ang kanilang puso ay hiwain sa maraming bahagi, alalaong baga hanggang sa sila ay mamatay, at si Allah ay ganap na nakakaalam nang nilalaman ng mga puso ang tigib ng karunungan. Katotohanang si Allah ay bumili mula sa mga sumasampalataya ng kanilang buhay at kanilang mga ari-arian sa halaga na mapapasa kanila ang paraiso. Sila ay nakikipaglaban sa kapakanan ni Allah. Kaya't sila ay pumapatay ng iba at sila rin ay napapatay. Ito ay isang pangako sa katotohanan na kanyang pinangangatawanan sa Torah o mga batas at sa Injil o Ebanghelyo at sa Quran. At sino kaya baga ang tumutupad ng kanyang pangako
na mas higit pa kay Allah. Kaya't magsipagsaya kayo sa bilihan o kasunduan na inyong ginanap. Ito ang rurok ng tagumpay. Ang ibang sumasampalataya na binili rin ni Allah ang kanilang buhay ay yaong mga nagtitika o nagbabalik loob kay Allah dahilan sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkukunuri. Sila na sumasamba sa Kanya, sila na nagpupuri sa Kanya, sila na nag-ayuno o humahayo para sa kapakanan ni Allah. Sila na yumuyukod at nagpapatira pa sa panalangin. Sila na nagtatagubilin sa mga tao sa al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos sa Islam at nagbabawal sa mga tao sa al-munkar o kawalan ng pananalig, pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam. At sumusunod sa mga hangganan na itinakda ni Allah o pagtupad sa lahat ng itinalaga ni Allah at pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at masamang gawa na ipinagbabawal ni Allah. At ikaw ay magbigay ng magandang balita sa mga sumasampalataya. Hindi isang katampatan sa propeta at sa mga sumasampalataya na humingi kay Allah ng kapatawaran para sa musyrikun. O mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Kahimat sila ay malapit nilang kamag-anak, matapos na maging maliwanag sa kanila na sila ang nagsisipanahan sa apoy, sapagkat sila ay namatay sa kalagayan ng kawalan ng pananampalataya. At ang paninikluhod ni Abraham kay Allah para sa kapatawaran ng kanyang ama, dahilan lamang sa isang pangako na kanyang ginawa para sa kanyang ama. Datapwat nang ito ay maging maliwanag sa kanya na si Abraham na siya, ang kanyang ama, ay isang kaaway ni Allah. At inihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanya, alalaong baga iniwan niya ang kanyang ama. Katotohanang si Abraham ay al-awwa o naninikluhod kay Allah ng may kapakumbabaan. Nagpupuri sa kanya at nag-aalaala sa kanya ng labis at mapagbata o matiisin sa mahabang panahon. At si Allah hindi kailanman mag-akay sa mga tao na mapaligaw matapos na kanyang magabayan sila hanggang sa magawan niya na maging maliwanag sa kanila kung ano ang kanilang nararapat na paniwalaan at iwasan. Katotohanang si Allah ay ganap na maalam sa lahat ng bagay. Katotohanang si Allah, sa Kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang naggagawa ng kamatayan. At maliban pa kay Allah, kayo ay wala ng anumang wali o tagapangalaga o tagapagbantay at tagapagtangkilik. Si Allah ay nagpatawad sa propeta, sa muhajirun o mga Muslim na nagsilikas at umiwan sa kanilang mga tahanan at naparoon sa Madina, at sa Ansar o mga Muslim ng Madina na sumunod sa kanya kay Muhammad sa panahon ng kagipitan. Matapos na ang puso ng isang pangkat sa kanila ay halos lumihis na sa tuwid na landas. Datapwat tinanggap niya ang kanilang pagtitika, katiyakang siya sa kanila ay puspos ng kabaitan ang pinakamawain. At kanya ring pinatawad yaong 3 na naiwan at nagsisi sa kanilang kamalian, hanggang ang kalupaan ay waring makipot para sa kanila kahit gaano man ito kalawak. At ang kanilang sarili o kaluluwa ay nakadarama ng pagiging masikip. Alalaong baga, nahahapis. At kanilang napag-akalan na sila ay hindi makakatakas kay Allah at wala ng kaligtasan maliban pa sa Kanya. At hindi naglaon, Kanyang tinanggap ang kanilang pagsisisi upang sila ay magtika sa Kanya. Katotohanang si Allah ay siyang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, maging may pagkatakot kay Allah at maging kasama ng mga matatapat sa salita at gawa. Hindi isang katampatan sa mga tao ng Madina at yaong nakapaligid sa kanila ng mga Biduin
o mga taong namumuhay sa disyerto na sila ay magpaiwan sa kanilang tahanan o ayaw sumama matapos ang pag-alis ng sugo ni Allah. Kung nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, o kaya higit nilang pahalagahan ang kanilang sariling buhay kaysa sa Kanya. Ito'y sa dahilang walang anumang hirap o pagkauhaw o pagkapagal o pagkagutom tungo sa kapakanan ni Allah. Gayon din naman, sila hindi tumatampak sa anumang lupain na magpapainit ng galit ng mga hindi sumasampalataya. Gayon din naman ang anumang sakit o pahirap na kanilang naibigay tungo sa isang kaaway, maliban na ito ay masusulat o may tuturing sa kanila bilang isang gawa ng kabutihan. Katotohanang si Allah hindi magpapabaya na mawala ang gantimpala ng muhsinun o mga tao na gumagawa ng mabuting gawa para sa kapakanan ni Allah na walang pagpapakita upang mapansin o mapuri lamang ng iba. At gayon din naman, sila ay hindi gumugugol ng anuman o para sa kapakanan ni Allah, maging ito man ay maliit o malaki o tumawid sa isang lambak, maliban na ito ay nasusulat sa kanilang kapakinabangan upang sila ay magantimpalaan ni Allah sa pinakamainam na gantimpala sa kanilang mabubuting ginagawa. At hindi isang katampatan para sa mga sumasampalataya na sama-samang lahat na humayo upang makipaglaban. Gayon din, hindi isang katampatan na silang lahat ay magpaiwan at hindi sumama sa jihad. Sapagkat kung wala man sa bawat pangkat nila ang isang pulutong na mananatili o magpapaiwan upang magkaroon ng katuruan ng aral sa Islamiko, pananampalataya, at upang kanilang mabigyang babala ang kanilang mga tao kung sila ay magbalik na sa kanila, at upang sa gayon sila ay maging maingat sa paggawa ng kasamaan. O kayong nagsisisampalataya, inyong labanan ang mga hindi sumasampalataya na malapit sa inyo, at hayaan silang makatagpo ng katigasan ng loob o pagkapuot sa inyo. At inyong maalaman na si Allah ay kasama o tagatangkilik ng al-muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kung mayroon mang ipinanaog na sura o kabanata ng Quran, ang ilan sa kanila na mga mapagkunwari ay nagsasabi, sino ba sa inyo ay naging masidhi ang kanyang pananalig sa pamamagitan nito, ang kabanata ng Quran. At patungkol sa mga sumasampalataya, ito ay nakapagpapasidhi sa kanilang pananampalataya at sila ay nangagagalak. Datapwat sa kanila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan, kawalan ng pananalig at pagkukunwari. Ito ay nakapagdaragdang ng kasamaan sa dati nilang kasamaan o maling kutob, alinlangan, kawalan ng pananalig at pagkukunwari. At sila ay mamamatay habang sila ay hindi nananampalataya. Hindi baga nila namamasdan na sila na mga munafik o mapagkunwari ay sinusubukan minsan o makalawa sa bawat taon sa pamagitan ng iba't ibang uri ng kapinsalaan o mga sakit o pagkagutom at kasiphayuan. Magkagayon man, sila hindi nagbabalik loob sa pagtitika, gayon din sila hindi natututo ng aral mula rito. At kung mayroon mang ipinanaog na sura o kabanata ng Quran, sila ay nagtitinginan sa isa't isa na nagsasabi, mayroon ba na nakakakita sa inyo habang kayo ay tumatalikod kay Muhammad? At sila ay nag-aalisan. Si Allah ay nagbaling ng kanilang puso na palayo sa liwanag sapagkat sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. Katotohanang may dumatal sa inyo na isang sugo na si Muhammad. Mula sa inyong lipon, alalaong baga, naganap ninyong batid. Nakakapagpalumbay sa kanya ang inyong dinaranas, nakapinsalaan o kahirapan. Siya, si Muhammad, ay nagmamalasakit para sa inyo, na kayo ay matuwid na mapatnubayan. Siya, si Muhammad,
ay nagmamalasakit para sa inyo na kayo ay matuwid na mapatnubayan at siya sa mga sumasampalataya ay mabait at maawain. Datapwat kung sila na mga munafik at kafir o mapagkunuri at hindi mananampalataya ay magsitalikod. Iyong ipagbadya, O Muhammad, si Allah ay sapat na para sa akin bilang tagapangalaga at tagapagtangkilik. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Inilalagay ko sa Kanya ang aking lubusang pagtitiwala at Siya ang Panginoon ng dakilang trono o luklukan. Surat Yunus. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ang mga talata ng aklat ng karunungan, ang Quran. Isa bagang kamanghamanghang bagay para sa sangkatauhan na aming ipinahayag ang inspirasyon sa isang tao mula sa kanilang lipon, alalaong baga si Propeta Muhammad, na kanyang paalalahanan ang sangkatauhan sa nalalapit na kaparusahan sa impyerno at magparating ng mabuting balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang propeta na si Muhammad, na kanilang tatamuhin mula sa kanilang Panginoon ang isang matibay na rurok ng karangalan dahil sa kanilang mabubuting gawa. Datapwat ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ito ay tunay at isang maliwanag na panggagaway. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa 6 na araw. At siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kanyang arsh o luklukan o trono na nagpapatupad at nagpapagalaw sa mga pangyayari ng lahat ng bagay. Walang sinuman ang makakapamagitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan. Siya si Allah, ang inyong Panginoon. Kaya tanging sambahin lamang siya. Kung gayon, kayo ba ay walang pag-aalaala? Sa kanyang pagbabalik ninyong lahat, ang pangako ni Allah ay tunay at tiyak. Siya ang nagpasimula ng paglikha at muli niyang ulitin ito upang kanyang magantimpalaan ng may katarungan ang mga sumasampalataya sa Islam at sa kanyang kaisahan at nagsisigawa ng kabutihan. Datapwat sila na nagtatakwil sa kanya ay makakalasap ng kumukulong inumin at kasakit-sakit ng kaparusahan dahilan sa kanilang pagsalungat o hindi pagsampalataya sa kanya. Siya ang lumikha sa araw bilang isang kumikislap na bagay at sa buwan bilang isang liwanag at kanyang itinakda rito ang iba't ibang anyo o sukat sa bawat antas ng pag-inog. Alalaong baga ang hugis ng buwan mula sa paglitaw hanggang sa kabilugan nito upang inyong maalaman at mabilang ang mga taon at buwan at mapagbalikan ang panahon na nakaraan. Hindi ito nilikha ni Allah maliban sa katotohanan at katampatan. Kaya't sa ganito niya ay pinapaliwanag ng masusi ang kanyang ayat o mga tanda, katibayan, talata, aral o kapahayagan sa mga tao na may pangunawa. Katotohanan, ang pagpapalitan ng gabi at araw at ang lahat ng mga nilikha ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan ay ayat, mga tanda, katibayan, talata, at aral sa mga tao na may pangangamba kay Allah. Katotohanan, sila na hindi umaasam sa pakikipagtipan sa amin at nararahuyo at nasisiyahan lamang sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa aming ayat, mga tanda, katibayan, talata o aral. Ang kanilang hantungan ay apoy na siyang bunga ng kasamaan na kanilang ginagawa. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan ang kanilang Panginoon ang mamamatnubay sa kanilang pananalig
Sa kanilang ibaba ay magsisidaloy ang mga ilog sa hardin ng kasiyahan o paraiso. Ang kanilang panambitan dito ay, Subhanakallahumma, luwalhatiin kayo o Allah. At salamun, kapayapaan, ang kanilang magiging batian dito sa paraiso. At ang panghuli sa kanilang panambitan ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon o tagapagtustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. At kung mamadaliin lamang ni Allah para sa sangkatauhan ang kasamaan na kanilang ginawa dahil sa galit o kawalan ng pagsunod, kung paano niya minamadali para sa kanila ang mabuti, ang kanilang palugit o hantungan ay naganap na sana para sa kanila. Datapwat hinayaan namin ang mga tao na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin sa kanilang pagmamalabis sa pagsuway, na gumagala na parang bulag sa pagkaguliham. At kung ang kasahulan o kasiphayuan ay dumatal sa tao, siya ay naninikluhod sa amin, na nakahimlay sa kanyang tagiliran o nakaupo o nakatayo. Datapot kapag napawi na namin sa kanya ang kasiphayuan, siya ay nagpapatuloy sa kanyang pagsuway na waribang kami ay hindi niya pinanikluhuran upang pawiin ang kasahulan na sumaling sa kanya. Kaya't ang anuman na kanilang ginagawa ay pinalabas na kalugod-lugod sa musrifun. Sila na nagpapabulaan kay Allah at sa kanyang mga propeta at lumalabag sa batas ni Allah. Katotohanang aming winasak ang mga henerasyon na nauna sa inyo nang sila ay nagsigawa ng kamalian o nagpapabulaan kay Allah at sa kanyang mga propeta at lumalabag sa batas ni Allah, samantalang ang kanilang mga sugo ay dumatal sa kanila na may mga maliwanag na tanda o katibayan. Datapwat, sila ay hindi nagsisampalataya. Kaya't sa ganito namin ginagantihan ang mujrimun, mga walang pananalig, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano o tampalasan. At aming ginawa kayo ng mga tagapagmana sa kalupaan, matapos ang kanilang henerasyon sa maraming salit-saling lahi, upang mapagmalas namin kung paano kayo magsisigawa. At kung ang aming maliliwanag na ayat o mga talata, aral at kapahayagan ay pinahahayag sa kanila, sila na hindi umaasam ng pakikipagtipan sa amin ay nagsasabi, dalhin mo sa amin ang Quran na iba pa rito o iyong baguhin ito. Ipagbadya o Muhammad, wala sa akin ang kapamahalaan upang baguhin ito. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Katotohanan, kung ako ay susuway sa aking Panginoon, ako ay nangangamba sa kaparusahan ng katakot-takot na araw. Alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Ipagbadya o Muhammad, kung ninais lamang ni Allah, hindi ko sana ipinahayag sa inyo, gayon din naman na hindi niya ito ipapaalam sa inyo. Katotohanan ako ay pumisan sa inyo sa aking habang buhay, bago pa dumatal ito. Wala baga kayong pangunawa? Sino pa ba kaya ang higit na gumagawa ng kamalian, maliban sa kanya na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah? O nagtatatwa sa kanyang ayat, mga tanda, katibayan, talata, aral, o kapahayagan? Katotohanan, ang mujrimun, ang mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi magtatagumpay. At sila ay sumasamba sa iba maliban pa kay Allah, sa mga bagay na hindi makapipinsala sa kanila o makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan. At sila ay nagsasabi, ito ang aming mga tagapamagitan kay Allah. Ipagbadya, kayo bagay magsasabi ng mga bagay na hindi nababatid ni Allah. Sa mga kalangitan at kalupaan, luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang sangkatauhan noon ay isa lamang pamayanan. Alalaang baga, may isang pananampalataya lamang sa nag-iisang Diyos at sa isang relihiyon, ang Islam. Ngunit, pagkaraan ng mga panahon,
sila ay nagkakahidwa-hidwa, at kung hindi lamang sa salita na nanggaling noong panguna mula sa inyong Panginoon, ang kanilang pagkakahidwa-hidwa ay napagpasyahan na sana ng mabilis sa pagitan nila tungkol sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. At sila na mga hindi nananampalataya ay nagsasabi, bakit kaya hindi pinanaog sa Kanya ang anumang tanda na nakikita mula sa Kanyang Panginoon? Ipagbadya, ang bagay na nalilingid ay angkin lamang ni Allah, kaya't kayo ay maghintay, ako rin ay maghihintay na kasama ninyo sa paghuhukom ni Allah. At kapag hinayaan naming lumasap ang mga tao na mga hindi sumasampalataya ng habag mula sa amin, matapos ang kagipitan ay dumatal sa kanila, karaka-raka sila ay nagbabalak ng masama o nagpapabulaan laban sa aming ayat o mga tanda, katibayan, aral, talata. Ipagbadya, si Allah higit na maagap sa pagbabalak ng pakana. Katotohanan, ang aming mga sugo o mga anghel ay nagtatala ng lahat ninyong binabalak na masama. Siya si Allah ang nagpapahintulot upang mahatak ninyo ang kalupaan at karagatan. At nang kayo ay nakasakay na sa barko, kayo ay naglalayag sa kaaya-ayang ihip ng hangin, at kayo ay nagsisipagsaya dahil dito. At nangyari na dumating ang nag-aalimpuyong hangin o unos at mga malalaking alon sa kanilang paligid. At nang napag-akala nila na sila ay lalagumin na ng dagat, ay pinanikluhuran nila si Allah ng matapat at tangi lamang sa Kanya, na nagsasabi, kung kami ay inyong ililigtas, kami ay tunay na tatanaw ng utang na loob ng pasasalamat. Datapwat nang sila ay mailigtas na niya. Kapag karaka, sila ay nagsilabag sa pag-utos ni Allah sa pamagitan ng pang-api at pagsuway at pagsamba sa mga iba pa bukod pa kay Allah. Sa kalupaan ng walang katuwiran o sangkatauhan, katotohanan ang iyong paghihimagsik o pagsuway kay Allah ay isa lamang kasahulan ng inyong sariling kaluluwa. Isang maigsing pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at pagkaraan sa amin ang inyong pagbabalik at ipababatid namin sa inyo ang katotohanan ng inyong ginagawa. Katotohanan, ang kahalintulad ng pangkasalukuyang buhay sa mundong ito ay tulad ng ulan na pinamalisbis namin mula sa alap-ap, na sinisipsip ng mga halaman sa kalupaan, at ito ay naghatid ng mga pag-aani ng maraming bunga, na nagsisilbing pagkain ng mga tao at mga hayop, hanggang nang ang kalupaan ay mapuspos ng ginintuang pahiyas at kagandahan. Ang mga tao na nagmamay-ari nito ay nag-akala na sila ay may kakayahan tungkol dito. At nangyari, ang aming pag-utos ay sumapit dito sa gabi o sa araw, at ginawa namin ito na matugnas. Alalaong baga, nabunot lahat ang mga tanim o naputol ang mga ugat. Sa makatuwid, ito ay nagasak at nasira. Nawaribang ito ay hindi na nagana kahapon lamang, kaya't sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat, mga tanda, katibayan, talata at aral ng masinsinan sa mga tao na may pagmumuni-muni. Si Allah ay nananawagan tungo sa tahanan ng kapayapaan o sa paraiso. Pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan sa matuwid na landas, ang Islam. Sa mga nagsigawa ng kabutihan, alalaong baga, sumampalataya at sumamba lamang kay Allah, ay may mabuting gantimpala, alalaong baga, ang paraiso. Tunay may higit pa rito, alalaong baga, ang pagkakaroon ng karangalan na mamalas ang mukha ni Allah. Walang anumang kadiliman o alikabok at kahihiyan ang lalambong sa kanilang mukha. Sila ang magsisitahan sa paraiso upang manatili rito magpakailanman.
At sa mga nagsigawa ng kasamaan, alalaong baga, hindi sumasampalataya at hindi rin sumamba kay Allah. Ang kabayaran ng kasamaan ay katumbas na kasamaan din. At isang kaaba-abang kahihiyan ang tatakip sa kanilang mukha. Walang sinumang tagapagtanggol ang maasahan nila mula kay Allah. Ang kanilang mukha ay matatakpan na tila bang mula sa mga piraso ng kadiliman ng gabi o sa kaitiman. Sila ang magsisitahan sa apoy o sa impyerno, mananatili sila rito magpakailanman. At banggitin mo, O Muhammad, ang araw na silang lahat ay aming titipunin at ipagsasaysay namin sa kanila na nagtatambal ng iba pang Diyos kay Allah. Manatili kayo sa inyong lugar, kayo at ang inyong mga sinamba sa mundo, at sila ay aming ibubukod sa mga nananampalataya, at ang kanilang itinuturing na mga katambal ay magsasabi, hindi kami yaong inyong sinamba. Sapat na si Allah bilang saksi sa pagitan natin, katotohanang wala kaming kaalaman sa inyong pagsamba sa amin. Dito ang lahat ng tao ay makababatid ng buong ganap sa naging bunga ng kanilang magawa noon. At sila ay babalik kay Allah, ang kanilang tunay na tagapangalaga o Panginoon. At ang kanilang huwad na mga Diyos-Diyosan ay maglalaho sa kanilang harapan. Ipagbadya, sino ang nagkakaloob sa inyo ng mga panustos mula sa langit at mula sa lupa? O sino baga ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin? At sino baga ang nagpapanumbalik ng buhay mula sa mga patay at ng patay sa pagkabuhay? At sino baga ang namamahala sa lahat ng pangyayari ng mga bagay-bagay? Sila ay kagyat na magsasabi, si Allah. Ipagbadya, hindi baga kayo nangangamba sa kaparusahan ni Allah sa inyong pag-aakibat ng mga katambal sa Kanya sa pagsamba? Siya si Allah, ang tunay ninyong Panginoon, ang tagapanustos at tagapagtangkilik. At matapos ang katotohanan, ano pa ang malalabi rito maliban sa pagkaligaw? Paano kayo kung gayon napalayo sa tamang landas? Kaya't ito ang salita, ang pag-utos na makatuwiran ng iyong Panginoon, na ipinatupad laban sa mga naghihimagsik o sumusuway kay Allah. Katotohanan sila hindi mananampalataya sa kaisahan ni Allah at kay Muhammad bilang sugo ni Allah. Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinatambal ninyo kay Allah ang nagpasinungaling? Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinambal ninyo kay Allah ang nagpasimula ng paglikha at magpapanumbalik nito? Ipagbadya, si Allah ang nagpasimula ng paglikha at muling magpapanumbalik nito. Kung gayon, paano kayo napaligaw ng malayo sa katotohanan? Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinambal ninyo kay Allah ang makakapamatnubay sa inyo sa katotohanan? Ipagbadya, si Allah, siya ang namamatnubay sa katotohanan. Siya kaya na nakakapamatnubay sa katotohanan ay higit na may karapatan upang sundin, o siya kaya na hindi nakakapamatnubay sa kanyang sarili maliban na siya ay patnubayan? Kung gayon, ano ang nangyayari sa inyo? Paano kayo humahatol? At ang karamihan sa kanila na mga musyrik ay sumusunod sa wala, bagkus ay mga haka-haka lamang. Katiyakan, ang mga haka-haka ay hindi makakapanaig sa katotohanan. Katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng kanilang ginagawa. At itong Quran ay hindi maaaring maipahayag ng iba maliban pa kay Allah, ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan. Bagkus ito ang nagpapatunay ng kapahayagan o revelasyon na dumating noong panguna, alalaong baga, ang Torah o mga batas, o ang Ebanghelyo at iba pa, at isang ganap na paliwanag sa aklat, alalaong baga sa mga batas at alituntunin na ipinag-utos sa sangkatauhan, na rito ay walang alinlangan mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O sila ba ay nagsasabi, si Muhammad ay kumakata lamang nito? Ipagbadya, dalhin ninyo kung gayon
ang isang sura o kabanata na katulad nito at tawagin ninyo kung sinuman ang inyong nais maliban kay Allah. Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, datapwat kanilang itinakwil ang kaalaman sa mga bagay na hindi naaabot ng kanilang karunungan at ang paliwanag dito ay hindi pa dumarating sa kanila. Sa ganitong paraan, kung paano yaong mga nangauna sa kanila ay nagsipagtakwil, kaya't yung pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng zalimun, mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang ilan sa kanila ay sumasampalataya rito. Datapwat ang iba ay hindi sumasampalataya rito, at ang iyong Panginoon ay ganap na nakababatid kung sino ang mufsidun o mga mapaggawa ng kasamaan at sinungaling at buktot. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang pabulaanan, iyong ipagbadya, sa akin ang aking mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. Kayo ay hiwalay, walang pananagutan sa aking mga ginagawa, at ako rin ay hiwalay, walang pananagutan sa inyong mga ginagawa. At ang ilan sa kanila ay dumirinig sa iyo, O Muhammad, subalit kaya mo bang gawin na ang bingi ay makarinig, kahit na sila ay walang pangunawa? At ang ilan sa kanila ay nagmamasid sa iyo, O Muhammad, subalit kaya mo bang patnubayan ang bulag, kahit na sila ay hindi nakakakita? Katotohanan si Allah ay hindi nagpalungi sa sangkatauhan sa ano paman. Datapwat ang sangkatauhan ang nagpalungi o nagligaw sa kanilang sarili. At sa araw na sila ay kanyang titipunin, sa muling pagbangon, dito nila mapagtatanto, nawari bang sila ay namalagi lamang ng isang oras sa isang araw sa buhay sa mundong ito. Mapagkikilala nila ang isa't isa, tunay na hindi magtatagumpay ang mga nagtatakwil sa pakikipagtipan kay Allah at sila hindi napapatnubayan. At kahit na ipamalas namin sa iyo, O Muhammad, ang ilan sa mga ipinangako namin sa kanila na kaparusahan, o bawain namin ang iyong buhay, magkagayon man sa amin pa rin ang kanilang pagbabalik at magkagayon din si Allah ang saksi tungkol sa kanilang ginagawa. Ang sa bawat umma o isang pamayanan o isang bansa ay mayroong isang sugo. Kung ang kanilang sugo ay dumatal, ang mga bagay-bagay ay kanyang hahatulan sa pagitan nila ng may katarungan. At sila ay hindi mapapalungi. At sila ay nagsasabi, kailan kaya magaganap ang pangakong ito? Ang araw ng muling pagkabuhay. Kung kayo ay nagsasaysay ng katotohanan, ipagbadya, O Muhammad, ako ay walang kapangyarihan sa aking sarili, sa ano pa mang kasahulan o kapakinabangan maliban sa anumang pahintulutan ni Allah. Sa bawat umma o isang pamayanan o bansa ay mayroong natatanging panahon. Kung ang katakdaan ay sumapit na, wala ni isang oras o isang sandali ang makakaantala rito, o di kaya ay wala ni isang oras o isang sandali ang makakapanguna rito. Ipagbadya, sabihin ninyo sa akin kung ang kanyang kaparusahan ay sumapit sa inyo, sa gabi man o maging sa araw. Ano kayang bahagi nito ang mamadaliin ng mujrimun o mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig o kriminal? Kayo ba ay nagsisipaniwala lamang kung sa wakas ito ay tunay na dumatal sa inyo? Sa kanila ay ipagsasaysay. Ngayon, kayo ba ay maniniwala kung kailang huli na ang iyong paniniwala? Hindi ba kayo noon ay hindi makapaghintay at ito ay inyong minamadali? At sa kanila na nagpalungi sa kanilang sarili ay ipagsasaysay. Lasapin ninyo ang walang hanggang kaparusahan. Hindi baga kayo ay ginantihan lamang ng ayon sa anumang inyong ginawa? At inuusi sa kanila, O Muhammad, na ipaalam sa kanila, at sila ay nagsasabi, ito ba ay totoo? Malalaong baga ang kaparusahan at ang pagtatatag ng oras, ang araw ng muling pagkabuhay. Ipagbadya, tunay nga, ako ay nanunumpa sa ngalan ng aking Panginoon. Ito ang sakdal na katotohanan at kayo ay hindi makakatakas dito. At kung ang bawat kaluluwa
na napalungi sa pamamagitan ng di paniniwala kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay nagtataglay ng lahat ng mga kayamanan na nasa kalupaan at balakin niyang ipambayad ito sa kanyang kaligtasan. At ito ay hindi tatanggapin. Sila ay nakadarama sa kanilang puso ng pagsisisi nang mapagmalas na nila ang kaparusahan, at sila ay hahatulan ng makatarungan at walang pagkapalungi o di katarungan ang ipapataw sa kanila. Pagmasdan, hindi baga si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan? Hindi baga ang pangako ni Allah ay totoo? Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Siya si Allah ang tanging nagkakaloob ng buhay at naggagawad ng kamatayan, at kayong lahat sa Kanya ay magbabalik. O sangkatauhan, dumatal sa inyo ang mabuting pagpapayo, ang Quran, mula sa inyong Panginoon na nag-uutos ng lahat ng mabuti at nagbabawal ng lahat ng masama, at isang kagalingan sa sakit ng walang kamuangan o pag-aalinlangan o pagkukunwari na nasa inyong dibdib, isang patnubay at habag sa mga sumasampalataya. Ipagbadya sa mga biyaya ni Allah at sa kanyang habag, alalaong baga ang Islam at Quran. Dito, hayaang sila ay mga galak. Ito ay higit na mabuti sa anumang kayamanang kanilang nakamtan. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabihin ninyo sa akin, napagmalas ba ninyo ang mga panustos na kabuhayan na ipinanahog sa inyo ni Allah? At ginawa ninyo ito bilang pinahihintulutan at ipinagbabawal. Ipagbadya, O Muhammad, ito ba ay pinahintulutan sa inyo ni Allah upang gawin ito? O kayo ba ay nagsisigawan ng kasinungalingan laban kay Allah? At ano ang inaakala ng mga kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah? Sa araw ng muling pagkabuhay, alalaong baga, sila ay nag-aakala na sila ay patatawarin at hindi papatawan ng kaparusahan. Hindi, sila ay lalasap ng walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Katotohanang si Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang utang na loob ng pasasalamat. At kung anuman ang ginagawa mo, O Muhammad, at kung anumang bahagi ng Quran ang iyong dinadalit, at kung anuman ang ginagawa ninyo na mabuti o masama, walang pagsala na kami ang saksi sa inyo nang ito ay inyong ginagawa, at walang anuman ang nalilingid sa inyong Panginoon. Kahimat ito ay kasing bigat ng atomo o kasing liit ng langgam dito sa kalupaan at kalangitan. Gayon din ang anumang maliit kaysa rito o malaki kaysa rito, maliban na ito ay nasa isang maliwanag na talaan o sa Lawhil Mahfuz. Walang alinlangan sa mga awliya o kapanalig ni Allah. Walang pangangamba ang sasapit sa kanila. Gayon din sila ay hindi malulumbay. Sila na sumasampalataya kay Allah at may pagkatakot sa Kanya. Sa kanila ang mabuting balita dito sa mundo at sa kabilang buhay. Walang mababago sa mga salita ni Allah. Ito ang tunay na malunggating tagumpay. At huwag hayaan ang kanilang mga pangungusap ay maghatid ng kalumbayan sa iyo, O Muhammad, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan at karangalan ay kay Allah lamang. Siya ang ganap na nakakarinig ng lahat ng bagay, ang ganap na maalam. Walang alinlangan. Si Allah lamang ang nag-aangkin ng ano pamang nasa kalangitan at ano pamang nasa kalupaan, at sila na sumasamba at nananawagan sa mga iba maliban pa kay Allah. Sa katotohanan, sila hindi sumusunod sa mga inaakala nilang kapulutong ni Allah. Bagkus sila ay sumusunod lamang sa mga haka-haka at kumakata lamang sila ng mga kasinungalingan. Siya nga si Allah ang naggawad sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahingalay at ng araw upang ang mga bagay ay inyong mamasdan. Katotohanang dito ay mayroong ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan at aral sa mga tao na dumirinig at nagmumuni-muni. Sila ang mga Hudyo, Kristiyano at Pagano ay nagsasabi,
Si Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki o mga supling. Luwalhatiin siya. Siya ay hindi nangangailangan ng anupaman. Sa kanya ang anupamang nasa kalangitan at kalupaan. Kayo ay walang katibayan na sabihin ang ganitong pag-aangkin. Nagsasalita baga kayo tungkol kay Allah ng mga bagay na hindi ninyo na pag-uunawa? Ipagbadya, katotohanan ang mga nagsisigawa ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi magsisipagtagumpay. Isa lamang maigsing pagsasaya rito sa mundo. At sa amin ang kanilang pagbabalik. At igagawad namin sa kanila ang pinakamasakit na kaparusahan sapagkat sila hindi sumasampalataya kay Allah at nagpapabulaan sa kanyang mga sugo. Ipagbadya sa kanila ang balita tungkol kay Noah nang sabihin niya sa kanyang pamayanan, O aking mga tao, kung ang aking pananatili sa inyo at ang aking pagpapaalaala sa inyo ng ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan at aral ni Allah ay mahirap para sa inyo. Kung gayon, ako ay lubos na nagtitiwala kay Allah. Kaya't isagawa ninyo ang inyong balak, kayo at ang inyong mga kabig, at huwag hayaan ang inyong balak ay magbigay ng alinlangan sa inyo, at igawad ninyo sa akin ang inyong hatol. Alalaong baga, ako ay inyong isakdal, at ako ay huwag ninyong bigyan ng pagkakataon. Datapwat kung kayo ay magsitalikod sa pagyakap ng Islam, kung gayon, walang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo. Ang aking gantimpala ay mula lamang kay Allah, at ako ay pinag-utusan na maging isa sa mga Muslim na sumusunod lamang sa mga batas ni Allah. Kaya't kanilang itinakwil siya si Noah, subalit aming iniligtas siya at ang kanyang mga kasama sa barko, at siya ay ginawa naming mga lahi na naghali-halihi o nagpasalin-salin sa bawat isa. Samantalang aming nilunod ang mga nagpasinungaling sa aming ayat, o mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan. Kaya't pagmasdan ang kinahinatnan ng mga pinaalalahanan, kaya't pagkatapos niya, si Noah, kami ay nagsugo ng mga sugo sa kanilang pamayanan. Sila ay nagdala sa kanila ng maliliwanag na katibayan. Datapwat tumutol silang paniwalaan ang ipinahayag sa kanila ng mga sugo. Kaya't sa ganito namin tinatakpan ang puso ng mga nagmamalabis sa paglabag na nagtatakwil sa kaisahan ni Allah at sumusuway sa Kanya. At pagkaraan nila ay aming isinugo sina Moises at Harun kay Paraon at sa mga pinuno ng kanyang pamayanan na dala ang aming ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral, datapwat sila ay nag-asal ng mga kapalaluan. At sila ay mujrimun, mga walang paniniwala, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. Kaya't nang dumatal sa kanila ang katotohanan mula sa amin, sila ay nagsasabi, katiyakang ito ay isang malinaw na panggagaway o salamangka. Si Moises ay nagbadya, sinabi ba ninyo ang hinggil sa katotohanan nang ito ay dumatal sa inyo? Ito ba ay salamangka? Datapwat ang mga salamangkero ay hindi magtatagumpay. Sila ay nagsasabi, kayo ba ay pumunta sa amin upang pagbawalan kami sa pagsunod sa pananalig na minana namin sa aming mga ninuno, at upang kayong dalawa ay maging dakila sa kalupaan, kayong dalawa ay hindi namin paniniwalaan. At si Paraon ay naggutos, dalhin ninyo sa akin ang lahat ng manggagaling na manggagaway o salamangkero. At nang ang mga manggagaway o salamangkero ay dumating, si Moises ay nagsabi sa kanila, inyong ihagis sa ibaba ang nais ninyong ihagis. At nang kanilang maihagis ito sa ibaba, si Moises ay nagwika, ang inyong dinala ay panggagaway o salamangka. Katiyakang si Allah ay magpapawalang bisa rito. Katotohanang si Allah hindi nagbibigay ng kaganapan sa mga gawa ng al-mufsidun o mga mapanglinlang, makasalanan, tiwali at mga manggagaway. At si Allah ang magtatatag at magpamamalas sa inyo ng katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita, kahimat ang mufsidun o mga buktot, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig,
ay lubhang mamuhi rito. Datapwat walang sinuman ang naniwala kay Moises, maliban sa mga angkan ng kanyang mga tao o pamayanan, dahilan sa kanilang pangangamba kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na baka sila ay kanilang pagmalupitan at katotohanang si Paraon ay isang palalo o mapagmalupit sa kalupaan. At katiyakang siya, si Paraon, ay isa sa musrifun o mga buktot at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, nagpapabulaan sa katotohanan at gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. At si Moises ay nagbadya, o aking pamayanan, kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah, kung gayon, lubusin ninyo ang pagtitiwala sa Kanya. Kung kayo ay mga Muslim na tumatalima sa Kanyang kalooban, sila ay nagsabi, kay Allah ay binigay namin ang aming pagtitiwala. Aming Panginoon, kami ay huwag ninyong bigyan ng kasahulan o pagsubok sa pamamagitan ng zalimun, mga buktot, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano at tampalasan. At inyong iadya kami sa pamamagitan ng inyong habag sa mga hindi nananampalataya. At aming ipinagkaloob ang inspirasyon kay Moises at sa kanyang kapatid na nagsasabi, magsipanirahan kayo at ng inyong angkan sa Ehipto at gawin ninyo ang inyong mga tirahan bilang lugar ng inyong pagsamba at mag-alay ng palagiang pagdalangin ng mahinusay at maghatid ng masayang balita sa mga nananampalataya. At si Moises ay nagsabi, O aming Panginoon, katotohanan ipinagkaloob ninyo kay Paraon sa mga pinuno ng kanyang pamayanan, ang kinang at kayamanan sa buhay sa mundong ito, O aming Panginoon, upang mapatnugutan nila ang mga tao na maligaw sa inyong landas, aming Panginoon, salantahin ninyo ang kanilang kayamanan at patigasin ninyo ang kanilang puso upang sila ay hindi manampalataya hanggang sa mamasdan nila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Si Allah ay nagwika, katotohanan ang inyong panambitan ay aking dininig. Kaya't manatili kayo sa tuwid na landas, alalaong baga, inyong ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan at matiyagang pangangaral ng mensahe ni Allah. At huwag ninyong sundin ang landas ng hindi nakababatid ng katotohanan, alalaong baga ang paniniwala sa kaisahan ni Allah at gayon din sa pananalig sa gantimpala ni Allah ang paraiso. At dinala namin ang maangkan ng Israel sa kabilang ibayo ng dagat. At si Paraon at ang kanyang mga kabig ay tumugaygay sa kanila nang may pagkagalit at pang-aapi hanggang sa sumapit ang sandali na siya ay malulunod na. At siya ay nagsabi, ako ay nananampalataya kay Allah na wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, na siyang pinananampalatayaan ng angkan ng Israel at ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko sa kalooban ni Allah. Siya ay pinagsabihan na ngayon ikaw ay naniniwala, bagamat noon ikaw ay sumuway o tumanggi sa katotohanan at ikaw ay isa sa mufsidun, mga buktot, makasalanan at tampalasan. Kaya't mula sa araw na ito ay aming pananatilihin ang iyong patay na katawan mula sa dagat upang ikaw ay maging isang tanda sa mga tao na susunod sa iyo, alalaong baga ang darating na bagong henerasyon. Katotohanang marami sa sangkatauhan ang hindi sumusunod sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral. At katotohanang aming itinira o itinahan ang maangkan ng Israel sa isang karangal-rangal na lugar, sa Siyam at Ehipto, at aming pinagkakalooban sila ng mabubuting bagay, at sila ay nagkaroon ng pagkakahidwa-hidwa matapos ang kaalaman ay dumatal sa kanila. Katotohanang si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Kaya't kung ikaw, O Muhammad, ay may pag-aalinlangan sa mga bagay na aming ipinahayag sa iyo, kung gayon ay yung tanungin ang mga nagbabasa ng aklat, ang Torah o mga batas at Ebanghelyo na una pa sa iyo, katiyakan ang katotohanan ay dumatal sa iyo mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga may pag-aalinlangan tungkol dito.
At huwag kang mapabilang sa mga nagpapasinungaling sa ayat, o mga tanda at kapahayagan, katibayan at aral ni Allah. Kung magkakagayon, ikaw ay mapabilang sa mga talunan o nangapaligaw. Katotohanan sila na ang salita o puot ni Allah ay binigyang katarungan laban sa kanila ay hindi mananampalataya. Kahimat ang bawat tanda ay dumatal sa kanila hanggang sa kanilang mamasdan ang kasakit-sakit na kaparusahan. Mayroon baga kayang bayan o pamayanan na sumampalataya, makaraang mamasdan nila ang kaparusahan at ang kanilang pananalig sa sandaling yaon ay nakapagligtas sa kanila sa kaparusahan. Ang kasagutan ay wala, maliban sa mga tao ni Jonas. Nang sila ay sumampalataya, ay aming pinalis sa kanila ang kaparusahan ng kahihiyan dito sa mundo. At pansamantala naming biniyayaan sila na maging masaya. At kung inais lamang ng iyong Panginoon, ang lahat ng tao na nasa kalupaan ay sasampalataya ng sama-sama, kaya't ikaw ba, O Muhammad, iyo bang pipilitin na pasunurin ang sangkatauhan hanggang sa sila ay maging manampalataya? Walang kakayahan ang sinupamang tao na manampalataya maliban sa kapahintulutan ni Allah at kanyang igagawad ang puot o salot sa mga hindi nagmumuni-muni. Ipagbadya, inyong pagmasdan, ano baga kaya ang nasa kalangitan at kalupaan? Datapot walang maging katuturan ang mga ayat, mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan, at mga tagapagbabala sa mga tao na hindi sumasampalataya, kaya't sila baga ay naghihintay sa anuman. Maliban sa kapinsalaan na nangyari sa panahon ng mga tao na nauna sa kanila, ipagbadya, kayo ay maghihintay. Ako rin ay kasabay ninyo na naghihintay. At pagkatapos, aming ililigtas ang mga sugo at ang mga sumasampalataya. Ito ay isang katungkulan sa amin na iligtas ang mga nananampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, o sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan sa aking relihiyon na Islam, kung gayon, inyong maalaman na kailanman ay hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba maliban kay Allah. Datapot sinasamba ko si Allah na nagkakaloob sa inyo ng kamatayan at ako ay pinagutusan na maging isa sa mga nananampalataya. At ito ay pinahayag sa akin, ituon mo ang iyong mukha, O Muhammad, ng lubos sa relihiyong Hanifan o pagsamba lamang kay Allah. At ikaw ay kailanman ay huwag mapabilang sa musyrikun, mga sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah. At huwag kang manawagan sa mga iba pa na kasama ni Allah, sila na hindi makapagbibigay sa iyo ng kapakinabangan at hindi rin makapagbibigay sa iyo ng kasahulan, datapot kung ito ay iyong gawin. Walang pagsala na ikaw ay magiging isa sa zalimun, mga buktot, mapaggawa ng kamalian o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung si Allah ay maggawad sa iyo ng kasahulan, walang sinuman ang makapapawi nito maliban sa Kanya. Kung naisin niya ang anumang kabutihan para sa iyo, walang sinuman ang makakahadlang sa Kanyang biyaya na Kanyang ipinararating sa sinuman sa Kanyang mga alipin na Kanyang maibigan, at Siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Ipagbadya, O sangkatauhan, ngayon ang katotohanan, alalaong baga, ang Quran at si Propeta Muhammad ay dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Kaya't kung sinuman ang tumanggap ng patnubay, ginawan niya ito tungo sa kapakanan ng kanyang sarili, at kung sinuman ang tumanggap ng pagkaligaw, ginawan niya ito tungo sa kasahulan ng kanyang sarili. At ako, si Muhammad, ay hindi itinalaga sa inyo bilang isang wakil o tagapangalaga na makakapamatnubay sa inyo upang pilitin kayo na mapatnubayan. At ikaw, O Muhammad, inyong sundin ang kapahayagan na ipinarating sa inyo at maging matyaga hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paghatol, at Siya ang pinakamahusay sa lahat ng mahukom. Surat Hud. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay mga titik
Sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ay isang aklat na isinaayos ng lubusan at ganap ang mga talata nito sa bawat anggulo ng karunungan. Ay pinapaliwanag ng masusi at nagmula sa tanging isa na si Allah. Siya ang tigib ng karunungan at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay, upang kayo ay huwag sumamba maliban kay Allah. Katotohanan ako, si Muhammad ay mula sa Kanya para sa inyo bilang isang tagapagbabala at tagapaghatid ng masayang balita. At nag-uutos sa inyo, hilingin o panikluhuran ninyo ang pagpapatawad ng inyong Panginoon at magsipanumbalik kayo sa Kanya ng may pagsisisi. At Kanyang hahayaan na inyong tamasahin ng may kasiyahan ang isang mainam na biyaya sa isang natatakdaang panahon at mabigyan niya ang bawat mapaggawa ng kabutihan o mga mapagpaubaya ng Kanyang nag-umapaw na biyaya o gantimpala, alalaong baga. Sila na tumutulong at naglilingkod sa mga nangangailangan at karapat-dapat sa pamagitan ng kanilang lakas at kayamanan. Datapwat kung kayo ay tumalikod, ako ay nangangamba para sa inyo sa kaparusahan ng dagilang araw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay. Kaya Allah ang inyong pagbabalik at Siya ay may kapangyarihan gumawa ng lahat ng bagay. Tunay nga, sinisikap nila na ikubli kung anuman ang nasa kanilang dibdib upang ilingid sa Kanya. Kaya Allah ang katotohanan kahit natakpan nila ang kanilang sarili ng kasuotan. Batid niya kung ano ang kanilang ikinukubli sa kanilang puso at kung ano ang kanilang inilalantad. Katotohanan Siya ang ganap na nakakaalam ng pinakaubod na mga lihim ng dibdib.